Before we start, ay gusto ko lang magpasalamat sa Bible study po natin kagabi because isa sa bisita po natin after the Bible studies, nag-chat po sa akin at nagpapasalamat sa kanyang narinig. Bagamat meron kaming dalawang bisita na hindi nakapasok. One of my sister from Quezon City ay hindi siya nakapasok, although ayaw niya, pero napilit ko rin na matensyalan talaga hindi siya makapasok. And from Lucena ay hindi rin makapasok. Pero it's working. Kumikilos po ang Diyos sa ating online Bible study. That's why ipag-pray po natin na marami pa tayong magiging bisita regarding sa ating binuksan ng Panginoon na gawain. Salamat po sa Diyos. Right, so tonight ay again, tayo po ay nagpapasalamat because siguro ito na lang ang simbahan na nagkakanggap ng evening service. Right? The rest ay wala na, mga pagod na. Pero some of you, alam ko na kahit may pasok pa sa kinabukasan, but still your heart is nandito para lang makapaglingkod po tayo sa Panginoon. Kaya po rin po ang Diyos po dyan. Dito tayo pinagyaman. Right? So, sa ating text na ating pag-aaralan, ay nakasentro po doon sa verse 9, which is binanggit na po kanina sa ating reading verse. In Philippians chapter 4, verse 9, ating buksan ang ating Biblia at tignan po natin kung ano po ang mensahe na nais po parating sa atin po ng dakilang Diyos. Okay. So, verse 9. Philippians chapter 4, verse 9 ay ganito po ang sinasabi. Right? Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, though the God of peace shall be with you. Tayo po yung manalangin. Salamat po Diyos sa salita mo na aming natunghayan sa gabi pong ito. Samahan niyo po muli kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalayaan, karunungan, at buksan niyo po ang aming isipan sa salita mo na aming mapag-aaralan. At hayaan niyo po Diyos na ma-enjoy po namin ang katotohanan po nito. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Right, sa ating kapanahunan, mayroong dalawang bagay na kahinaan ngayon in a common Christianity sa ating henerasyon. Una is yung problema dito sa pulpit, the preacher on the pulpit on Sunday. Ito po yung problema po ng ating henerasyon because many preachers today ay sumasayaw na lang sa loob ng pulpit. Wala na tayong maririnig or something na sabi po ng hearer o isang attender, where is the word of the God? Where is the Lord? Thus said the Lord. Wala na po yun, kundi ang naririnig po natin ay yung kanilang opinion. That's why this is a tragedy. Trahedya po ito sa ating kapanahunan. Because problema na nga yung preacher ay may problema pa ang nakikinig. Right? May problema pang nakikinig. Yun po yung ang magiging problema po natin. There is a lacking. Why? Because sa preacher, there is a lacking of content of the Bible. Kaya pag nag-preach, yung nakikinig naman ay may problema pa ay talagang tragedy sa kapanahonan po natin. Right? Nakakita na ba kayo na nagsisermon na sumasayaw or something na anong ginagawa sa harap ng entablado? Marami sa ating kapanahonan. And that's the problem na ating natutunghayan. Kaya nga mayroong isang comment
no, na isang layman din. Ibig sabihin, preacher din po siya o something na meron siyang katungkulan sa simbahan, no? Or something na membro po siya. Sabi niya, I go to church to hear heralded the mind of Christ. No? Gusto niya, pumunta sa simbahan, marinig niya kung ano po yung sinasabi ni Christ sa kanyang Bible. Pupunta ako doon, hindi yung makikinig ako kung ano yung iniisipan ng tao. Right? So, ibig sabihin, gusto niya yung marinig kung ano ang sinasabi ni Kristo. I want the words founded. Gusto ko yung katotohanan, ang laman, ang aking marinig kung ano yung sinasabi ng Scripture. Okay? Gusto kong makita yung kapangyarihan. Kaya na, thus saith the Lord. Tandaan po natin mga kapatid, this is a hard time sa ating kapanahonan. No? Hindi na natin naririnig o some members ay hindi na naririnig yung mga ganun preaching. No, I will invite you to come to this church. Kung gusto mong makinig o makarinig ng talagang just saith the Lord, dito ka pumunta. Right? Talagang naghahanap ka. Now, the second problem na kahinaan ko ng ating kapanahonan ay yung the people on the pews on Monday. No? Ibig sabihin, yung mga tao ngayon na nandito sa araw ng Sunday. Right? Sa atin, the church, ating simbahan, ay siguro, hindi na lang siguro 10,000 sermon ang napakawalan dito sa atin. Right? At ang lahat po yun ay siguro hindi na natin maintindihan, hindi na natin ma-recall, basta dumaan na lang sa atin po yun. So, saan napunta ngayon yung mga sermon po yun? Right? Problema na nga yung preacher, ay problema pa yung nakikinig ay talagang trahedya. No? Ang nagaganap sa gitna po natin. Alam nyo, ang mga membro, punong-puno sila pagdating sa linggo, kaya lang, pagdating ng Lunes, the following day ay talagang empty na. No? Kaya, maybe you are saved on Sunday, but pagdating ng Monday ay wala na. So, there is a problem. No? Yung salita na napakinggan mo sa gabi pong ito does not translate into a work on Monday. Okay? Tandaan po natin, the sermon on Sunday does not make a saint on Monday. Yun yung problema ngayon. Right? Yun yung problema ngayon ng ating papanahonan. Well, because ito nga, ang nagiging problema, ang kahinaan. That's why, dito sa ating pag-aaralan, in Philippians chapter 4:9, merong 4 verbs na mababasa po natin po dito. What are they? Learn, receive, heard, and see. No? So, these things ay, ito na, sermon on Sunday, and what will be? Okay? On Monday. Ano tayo pagdating ng Monday? Madali lang makinig yung sermon, di ba? Pwede mong i-bolsa lahat po yun. Kaya lang, mga bagay na yun ay sometimes talagang kinakalimutan po natin. That's why, ang sabi ni Paul, those things. No? What are those things? Paul spoke of was the divine truth. Ito yung katotohanan, the divine truth na itinuro niya sa kanila. Okay? So, ibig lang sabihin, yung content ng kanyang sinermon sa mga tao yun, o kanyang sinulat, this is a divine truth. Now, Paul is calling a commitment, no? Ibig sabihin, Paul is calling to those people to be committed. Hindi lang sa Sunday, kundi pagdating din ng Monday. Right? Hindi lang yung sale po tayo on Sunday. No? Ibig sabihin,
gusto lang ni Paul na dapat i-duplicate po natin kung ano po yung Sunday, tuloy-tuloy po yun. Kung ano yung ginawa mo ng Sunday sa loob ng simbahan, whatever, na service ang ginawa mo sa loob, dapat makitaan sa atin pagdating ng Monday hanggang Saturday. Kaso, yun yung problema. That's why this is a tragedy sa Kristyanuhan. No? So, number 1, okay, yung verb na ating pinag-uusapan is think about the receiving, tinanggap. Yung tinanggap po natin na itinuro. Maraming itinuturo ang simbahan. No? And then yung mga man of God, they are gifted about teaching. Lahat po yun ay ibinigay ng Diyos para turuan po tayo ng mga bagay. That's why, yun po yung sinasabi po niya sa mga taga-Philippians, yung mga katotohanan makalangit na katotohanan about God. Kaya nga, sabi po niya, they had learned and received those truth from the preaching and teaching of Paul. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Kung sino man yung mga nagtuturo sa inyo, lahat po yun ay mga katotohanan na ating natutunan at tinanggap. Right? The problem is, ay hindi po natin in-appreciate ang katotohanan. Diba? So, we must appreciate the truth. Kapag hindi mo tinanggap yung katotohanan, ay hindi mo talaga may papamuhay. That's why there was a learning of truth. Imagine, ang mga taong to ay dinala sa kanila ang katotohanan to understand the truth. Tandaan po natin, mga kapatid, every believer is to be a learner. Diba? Dapat matuto po tayo. Dapat hindi na po tayo, wala na tayo sa elementary stage. Dapat nagtuturo ka na rin. Diba? Sa tagal-tagal na Kristiyano, dapat nagtuturo na rin tayo. Because we are a learner. That's why every Christian to be a student of the Word of God. Tandaan po natin, hindi lang yung pagiging Kristiyano mo, tostan pro, atid ka lang, tapos wala ka na. Hindi. Ang magiging responsibilidad ng Kristiyano ay yung matuto po siya. Estudyante ka ng salita ng Diyos. No? Kaya nga ito yung isang description na ibinigay ng Biblia na ang Kristiyano dito sa New Testament ay to be a disciple, a learner. Okay? It describes as student who is taught by another. No? Tinuturuan po siya. Kaya lang, wala. Di talaga sineseryoso ang pagiging Kristiyano. That's why Paul said to Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse 15, right? Ano sabi po niya dito? 1 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Right? A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Even also in Psalms 119 verse 18, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy lips. Right? Tandaan po natin, mga kapatid ko, dapat ang kaalaman po natin sa Diyos, okay, sa kanyang salita, should be constantly increasing. Hindi dapat ma-stop o matigil ang ating pag-aaral. Alam naman po natin, parang ang pagiging Kristiyano, parang estudyante din ito na dapat matuto. Right? Bakit? Kasi dapat matuto po ang Kristiyano because there are many things coming to you na baka mamaya hindi mo makayanan. Right? Especially sa mga mabibigat na problema, paano kung hindi ka maalam sa salita ng Diyos? So, babagsak ang Kristiyano. That's why we should increase our knowledge about the God's Word. Kung hindi, ay yun na. Okay? Pagkatapos nito, wala na. Yun yung problema.
Okay? Kaya nga, again, there are, merong isang pagkakataon na we are seeing that sila po ay mga Kristiyano. At ito po ay mga estudyante. Ngayon, nagkaroon ng Bible test para sa kanila. Ngayon, nagkaroon ng mga tanong. Right? Imagine yung mga sagot po nila, ang layo sa lugar. Ang layo. Right? Yung sumulat ng gospel, ang sagot po nila, mga estudyante po ito ng mga Bible school or Sunday school. Imagine, tinanong ng teacher kung ano yung for gospel. Alam mo, ang sagot po nila, Matthew, Mark, Luther, and John. Bakit napasama si Luther doon? Right? So, anong klase? Because, siyempre, sa mga nagtuturo po din dito. Okay? And marami mga katanungan kung saan ay bagsak ang kanilang Bible knowledge. Dahil, because of, alam na po natin, siguro hindi mga seryoso po ito. Right? So, marami pang mga tanong kung saan ay bumagsak pa sila. Right? Tatanungin ba naman kung sino yung asawa ni Noah? Wala namang binanggit ng doon. Sinabi ba naman si Joan daw, si Joan of Arc. Si Joan. Imagine yung mga sagot kayo, nagulat po yung teacher. Okay? Imagine another question pa, kung ano yung fifth commandment, no? Ang fifth commandment po daw is, you more thy father and mother. Okay? So, lahat po yun, ibig sabihin, ka-ignorantihan po yun. No? Ng isang Kristiyano, kung saan ay, yun nga, hindi siya seryoso sa mga bagay. So, ibig sabihin, there is no apprehension about the truth. Hindi niya tinatanggap yung mga katotohanan. Pangalawa, yung appropriation of truth, yung katotohanan. Okay? So, there is not only the matter of learning, but also receiving. No? Siyempre, hindi lang yung natutunan mo, when it's true, kailangan tanggapin mo rin po ito. That's why Paul said to the Philippians, they had both learned and received. Pwede naman one can learn truth without receiving the truth. Right? Pwede po yun. Pwede niyang matutunan ang katotohanan, pero ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. One can have a head knowledge and not have a heart knowledge. Diba? Pwede yun, no? Nangyayari po yun. That's why the word receive means to bring near, associate oneself with. Okay? So, ibig sabihin, this receiving of truth is making what you learn as part of your life. No, yung tinanggap mo na katotohanan, tandaan po natin, part ito ng buhay ng Kristiyano. Okay? Hindi yung anong klaseng Kristiyano ka. Right? Ano ang natutunan mo? Alam naman po natin, this church is a teaching church. Right? Marami po tayong natutunan po dito. Mag-enjoy ka. Bago ka mamatay, sa pagiging Kristiyano mo ay siguro lahat ng mga kaalaman, binayaan ka ng isang kaalaman. That's the one kung bakit naging matalino ang Kristiyano. That's why there is the apprehension of truth coupled with appropriation of the truth. No? Kailangan tinanggap mo appropriate truth. Diba? Kaya tayo nag-aaral para malaman po natin at tanggapin po natin ang mga katotohanan. Okay? Tandaan po natin, hindi lang naman tayo pumunta po dito para lang maglaro, kundi talagang matuto. Matuto. Sa ating kapanahunan ngayon, hindi na nangyayari ngayon. Noon, talagang wala. No? Walang kaseryosohan. Just go and magsimba lang, wala na. Kaya ang problema, toss and pro, nawawala at na dumarating. Pero ngayon, nakita na po natin yung lakas ng simbahan sa mga tinuturuan. Right? Yung
sitwasyon po natin ngayon. Right? So, basahin po natin, James chapter 1, verse 21. Okay, sabi po dito, wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, it is able to save your soul. Right? Kaya nga, ito yung sinasabi ni Paul sa mga mananampalataya in Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of men, but it is truth, the word of God, which particularly worketh also in you that believe. Right? Yun po yung katotohanan. Kaya tingnan po natin mga kapatiran. Importante po yung mahalaga po yung hindi lamang po yung Sunday ay abala po tayo. No? Nakikita po tayo na super saint. Pero ang problema, pagdating ng linggo, because sa mga narinig ay hindi na po ina-apply. Second thing is what the reveal. No? Kung ano yung ni-reveal na itinuro ni Paul sa kanila. Paul goes on to mention what was heard and seen in me. Okay? Hindi lamang po tinanggap yung katotohanan, but there is also a revealing of truth. No, sa kaso po ni Paul, ay nakita sa kanya ang mga katotohanan. Right? Ano yung mga katotohanan po yun? Itatago mo na lang ba yun? O you have to share the truth? Right? Yung trabaho po natin is to share the truth. So, ibig sabihin, si Paul is very personal about reminding the believers. No? Pinapalalanan niya yung mga taong yun na ang kanilang narinig sa kanya at yung katotohanan na natanggap sa kanya o ano man yung narinig sa kanya ay dapat i-share po nila sa iba. Okay? Ibig lang sabihin ni Paul, you heard from me about the truth, so i-share with others. Kasi natutunan mo na ang salita ng kaligtasan na it is true, dapat i-share mo din. Kaya nga, sabi again in Hebrews chapter 5 verse 12, tingnan po natin. Ito yung sitwasyon po ng dapat ng Kristiyano, no? Matagal ng Kristiyano. Sabi po dito, for the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such. I have need of milk, not of strong meat. Right? So, ibig lang sabihin, we have, as a believer, okay, dapat teacher na rin tayo. Sa tagal mo naman ng pagiging Kristiyano mo, dapat nagtuturo na rin. So, ibig lang sabihin, dapat we have to share of the truth na tinanggap mo, natanggap nila kay Paul, ay dapat i-share din po nila sa iba. Biglang sabihin, the truth that you receive and learn, dapat ay ituro mo rin. As a believer, kung natanggap po natin ang katotohanan at natutunan po natin yung katotohanan, again, this is our responsibility to share the truth. Right? Responsibilidad po natin po yun, mga kapatid. Kasi ikaw yung binunot ng Diyos po dyan para magturo at matuto. Right? Bakit? Para ituro din po natin po yun. Okay? There's a saying that a Christian must keep the faith but not to himself. Ibig sabihin,
yung pananampalataya, which is alam mo na meron kang pananampalataya regarding sa bagay ng kaligtasan, dapat hindi mo itago. We must share that faith, no? Hindi po natin itatago. Okay? Ibig sabihin, i-share po natin. Okay? And also, the showing of truth. No? Ipakita natin ang katotohanan. Alam niyo, itong mga believers, Philippine believers, hindi lang nila tinanggap ang katotohanan na galing kay Paul, yung kanilang nakita na katotohanan kay Paul, isinir po nila po ito. At nakita rin sa kanila ang katotohanan. Ibig lang sabihin, they are practicing. Pinapractice po nila yung itinuro ni Paul sa kanila. That's why si Paul ay isa siyang modelo sa kanyang ipinipreach. That's why practice what you preach. No? Isa siyang modelo. Kaya, imagine, example si Paul, ginaya nila si Paul para lang under sa promise. Mamaya makita po natin. Okay? Pangalawa, there is to be a revealing of truth in our life. Kailangan makita rin yung katotohanan sa buhay po natin. Kasi ang tao, tinitignan nila kung ano ang meron sa'yo, yung katotohanan na ipinoproklama po natin. Ano ba yung katotohanan na ipinoproklama po natin? Diba? Ano yung sinasabi mo na katotohanan? Hindi ko naman nakikita sa'yo. Kristiyano ka nga, pero hindi ko naman nakikita sa'yo. Nakikita kita every Sunday sa simbahan. Nadaanan pa nga kita. Nasisilip pa nga kita sa gate. Pero hindi ko naman nakikita yung sinasabi mong katotohanan. Right? We have to show the truth as we proclaim the truth. Kaya hindi sila maniniwala kasi ang tao tumitingin talaga sa mga bagay na ginagawa po natin regarding sa truth na ating sinasabi. Kaya nga sabi po ni Paul in verse 5, let your moderation be known unto all men. Okay? Kaya maraming nagtatanong sa mga Kristiyano, right? Ano ba talaga ang pinapakita ng Kristiyano ito? Hindi ko naman nakikita ang mukha ni Kristo sa kanila na sinasabi nila na si Kristo, ang Diyos ay malaki. Right? Pero wala naman akong nakikita sa taong ito. Okay? Kaya ang tao, mayroong doubt tuloy sa atin. Okay? Doubt sila sa mga sinasabi po natin. Why? Because they are always looking, no, sa ating mga ginagawa. So, biglang sabihin, you are a living Bible. We are the living Bible. So, kung magsasabi po tayo ng katotohanan, dapat ipamuhay din po natin kung ano po ang sinasabi ng Biblia because the people around us ay minamatyagan po tayo. Okay? Maraming nakatingin po sa atin, lalo na mga kapitbahay po natin. Lalo na kapag kilala ka na bilang minister o Christian, matagal na, po, sisilipin at sisilipin nila po yun. Okay? That's why they are looking at us. Okay? So, we are to share the word of God by our lips. Diba? And then, dapat makita nila through our life. Ay, dapat makita po nila sa atin po yun. Pangatlo, yung bunga, right, na itinuro ni Paul sa kanila, reaping yung tinuro sa kanila ni Paul sa atin. Alam natin na may malaking bunga o fruit yung pinag-aaralan po natin. Someday, sometime, somewhere, gagamitin ka ng Diyos. Dahil ikaw ang nakatanggap ng katotohanan eh. Hindi naman gagamitin yung mga Kristiyano na ayaw sa katotohanan. Ikaw, tayo, ang gagamitin po yun. That's why
dapat makita po natin, no? So finally, no, sabi ni Paul sa kanila, after, no, receive and learn, what's the next? Anong gagawin mo? Of course, do. Gagawin po natin. So, ibig sabihin, ano ang requirements sa mga bagay na natutunan po natin, na itinuro ni Paul sa kanila at sa mga natutunan din po natin sa loob ng simbahan? What are the requirements? Of course, obedience. Yung pagsunod, aanin mo. Yung mga bagay na yan, mga katotohanan na nalaman po natin, kung hindi naman po natin susundin. Okay? So, ibig lang sabihin, those things that we learn and receive and heard and seen in me, sabi ni Paul, do. Right? Gawin mo. Gawin po natin. Okay? Ibig sabihin, sundin po natin. Right? So, what are the requirements? Of course, obedience. Yan yung mga natutunan mo, yung mga tinanggap po natin na katotohanan, are to do. Simply means, put it in practice. I-practice po natin. Gagawin po natin. Yung mga narinig po natin, at yung mga tinanggap po natin. Okay? So, gawin po natin habit to practice in our life. Kaya nga sabi ni James no? In chapter 1, verse 22, be doers of the word, and not just only a hearer, and not hearers only. Kaya nga ang Kristiyano, the moment na narinig niya ang katotohanan, nalaman niya, napag-aralan niya ang katotohanan, natanggap niya ang katotohanan, at nakita niya ang katotohanan, then one is to do the truth. Diba? Kaya nga may kasabihan, every time there is a moment of enlightenment, there is a call to commitment. Right? Kapag ikaw ay naliwanagan, of course, merong commitment na kasunod. Ganun din po yun. No? Narinig mo na, napag-aralan mo na, nakita mo, lahat po ito ay totoo, dapat gawin. Because there is a blessing, no? Sa last part po natin. Right? Kaya ating pakinggan kung ano po ang sinasabi ni Paul. Diba? Ating tignan. Ano po ang kanyang sinasabi? Now, kung ikaw ay ligtas, tandaan po natin mga kapatid, yung narinig mo na katotohanan, nalaman po natin na katotohanan, natignan po natin ng katotohanan, there is to be obedience to that truth. Now, tignan po natin the result, yung magiging resulta ng pagsunod. Sabi ni Paul, sa kanila o sa atin, that if we will do those things, ano yung mga bagay na yun? The divine, so, siyempre, yung katotohanan, makalangit na katotohanan. Ano sabi po niya? The God of peace shall be with you. Ano yun? Simple lang. We will reap the blessings and benefits of truth if we obey. Siyempre, totoo po yan. Di ba? Kapag sinusunod natin ang batas na totoo, there is a blessing. Hindi ka mapapahamak. So, ganun din po salita po ng Diyos. No? Ano yung may enjoy mo? The peace of God. Kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. The peace of God from the God of peace will bring a wonderful contentment, certainty, and calmness to life. Yun yung benefit. Kung gagawin po natin itong mga bagay na ito na sinasabi ni Paul. Okay? Hindi naman po yun mga kapatid. A lot of blessings.
higit sa lahat, you will enjoy the presence of God. The God of peace will be with you. Okay? Madadamay pati yung mga nakapalibot sa iyo. You just not only receive the blessings, kundi ikaw ay magiging blessed. Tama ba yun? Magiging blessed. Channel of channel of blessing. No? Hindi lang ikaw ay tatanggap ng biyaya, kundi ikaw din ang magbibigay ng blessing sa kanila. Kaya blessed ang tawag po doon. Diba? Kaya sundin po natin. Kasi totoo naman na to eh. Hindi naman tayo po ay niloloko ng mga nagtuturo po sa atin. Especially si Paul. Hindi niya naman niloloko yung mga Philippians eh. Ay, hindi naman tayo din. Hindi naman tayo niloloko. Yung teacher po natin, sino yung mga nagtuturo po sa atin. So, ibig lang sabihin, is demanding our commitment. No? Kasi sayang lang eh. Pero mo, imagine, nag-aaral, pinaghihirapan ang mga bagay na ito. Tapos, tatanggapin mo lang. Okay? Alright, nagawa mo, tinanggap mo, napag-aralan mo, nakita mo, pero hindi mo naman ginawa, edi sayang lang. Sayang lang yung pagod ng nagturo at sayang din yung pagod mo na inubos mo yung oras mo para lang mapakinggan ng mga ito. Ngayon, kung hindi po natin gagawin, ay something wrong. Hindi po natin matatanggap yung mga blessings na ating tinanggap o natutunan na dapat po natin tanggapin. At tandaan po natin mga kapatid, if we do, the God of peace shall be with you, shall be with us. Again, you have to learn to love and live the Word of God. Again, the God of peace shall be with us. Mapapasa atin. Ito yung sekreto po ni Paul, no? Na binahagi po niya at binahagi po sa atin. Sayang lang kapag hindi po natin gagawin, no? Yung mga bagay na natutunan po natin, hindi po natin ipapractice sa buhay po natin. Kaya there is no room for us para yung Sunday to Saturday ay tatakpan po natin ng mga bagay. Ito nga lang, hindi man natin magawa eh. So, ibig sabihin, yung pagiging Kristiyano mo in Sunday, dapat mag-reflect sa mga araw na iyon. Ay, kapag makita po yun para sa atin. Hindi lamang po yung same po tayo sa araw ng Sunday, pero pagdating ng Monday, ay wala na yung pagiging saint po natin. Right? Kaya nga tinuruan itong mga tao ito eh. Right? Kaya nga pilit din kayong tinuturuan. Tinuturuan kayo para may pamuhay po natin yung mga divine truth na natutunan po natin. Tandaan po natin mga kapatid, nasasayang lang ang mga pagod po natin. Kung hindi po natin gagawin, if we will not do, sayang. Right, so tayo po yung mga lang. Purihin ka, O Diyos, sa aming natutunan sa gabi pong ito. Salamat po sapagkat all these things, all the resources ay nasa Biblia, Panginoon. Sa lahat ng kailangan po ng Kristiyano ay matutunghayan sa inyong salita. Kung kami po ay maging tamad na saliksikin po ito, wala po kaming benefit na matanggap po ito. And even Lord, sa mga preacher, teacher na iniligay po sa loob ng simbahan, sa pulpit po sa pulpit po ito, lahat po ito, Diyos, resources ng mga katotohanan na dapat po namin matutunan, aralin, at tanggapin at makita po para sa kanila. And
Our responsibility is to do, Lord. Kaya inihiling po namin na samahan niyo po ng Diyos. Bigyan niyo po kami ng sapat na pagsunod sa mga bagay na aming mga natututunan, narinig at napag-aralan. Sayang ang mga bagay po ito kung hindi po namin bibigyan ng importansya ang mga bagay na ito. Kaya malaki po ang magiging bunga po ito sa amin. Bilang mga Kristiyano, ay malaki po ang benefits po sa amin. Kaya help us, Lord, to do those things na aming napag-aralan. Maraming salamat po, Diyos. Ipaming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.